Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalagaan ang kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa maraming taon ng aking pagsisilbi, marami na akong nakitang mga kwento ng kalusugan, mga tagumpay, mga hamon, at kung minsan, mga misteryo na kailangan nating tuklasin ng magkasama. Ang isa sa mga pinakamadalas kong marinig sa aking klinika ay ang tanong tungkol sa panghihina ng mga binti. Marahil ito ay isang bagay na nararanasan nyo rin. Maaaring napapansin ninyo na tila mas mahirap nang bumangon sa upuan, mas nakakapagod umakyat ng hagdan, o di kaya ay tila hindi na kasing tatag ng dati ang inyong mga hakbang. Ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang isang paksang maaaring ikagulat ninyo. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga bitaminang araw-araw ninyong iniinom na inaakala ninyong pampalakas ay maaaring lihim na nagpapahina pala sa inyong mga binti? Maaaring mahirap itong paniwalaan, ngunit para sa maraming senior citizen, ito ang katotohanan. Tuwing umaga, milyon-milyong nakatatanda ang umiinom ng kanilang mga daily supplements. Ang paniniwala nila ay sinusuportahan nito ang kanilang kalusugan, nagpapalakas ng enerhiya o pinoprotektahan ang kanilang puso. Ngunit paano kung ang ilan sa mga tableta na iyon ay tahimik na nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan? Ang lakas ng binti ay hindi lamang tungkol sa pananatiling aktibo. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng inyong kalayaan, pag-iwas sa mga mapanganib na pagkahulog, at pananatiling mobile habang kayo ay nagkakaedad. Sa ating pag-uusap ngayon, ibubunyag natin ang 3 karaniwang bitamina na maaaring tahimik na nagnanakaw ng inyong lakas. At ang pinakamahalaga, tutuklasin natin kung ano ang maaari ninyong gawin sa halip nito upang manatiling malakas, matatag at puno ng kumpiyansa. Halina't ating suriin ng mas malaliman. Unang bilang, ang tahimik na manghihina ng kalamnan, vitamin E. Magsimula tayo sa isang bitamina na marahil ay hindi ninyo inaasahang mapabilang sa listahang ito, ang vitamin E. Sa loob ng maraming dekada ito ay ipinakilala bilang isang miracle nutrient. Marahil ay narinig na ninyo na ito raw ay sumusuporta sa kalusugan ng puso, nagpoprotekta sa inyong balat, at pinababagal pa ang pagtanda. Ito ang dahilan kung bakit napakakaraniwan ng vitamin E sa mga multivitamin, standalone supplements at sa lahat ng uri ng mga produktong anti-aging. Maraming senior citizen ang umiinom nito araw-araw, madalas nang hindi na pinag-iisipan pa. Tila ba ito ay hindi nakakapinsala, tutal bitamina lang naman ito, hindi ba? Ngunit narito ang katotohanan, hindi lahat ng bitamina ay ligtas sa mataas na dosis. At ang vitamin E ay isa sa mga bitamina na maaaring tahimik na magdulot ng pinsala kapag sobra-sobra, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang vitamin E ay isang fat-soluble vitamin. Ibig sabihin, iniimbak ito ng ating katawan sa mga fat tissue at sa atay. Hindi ito tulad ng mga water-soluble vitamins gaya ng vitamin C o B vitamins na inilalabas ng katawan sa pamamagitan ng ihi kapag hindi na kailangan. Ang mga fat-soluble vitamins ay nananatili sa loob ng katawan. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa nakalalasong antas o toxic levels. Lalo na kung umiinom kayo ng high-dose supplements
araw-araw ng hindi ninyo namamalayan. Dito na nagsisimula ang tunay na problema. Kapag masyado ng marami ang naipong vitamin E sa inyong sistema, maaari nitong simulang guluhin ang mahahalagang proseso sa inyong mga kalamnan at nerves. Sa partikular, maaari nitong abalahin ang tinatawag na neuromuscular function. Ito ang koneksyon sa pagitan ng inyong mga nerbiyos at kalamnan. Kung ang koneksyon na ito ay hindi gumagana ng maayos para sa isang taong natural nang nababawasan ang muscle mass dahil sa edad, ito ay maaaring maging isang seryosong problema. Dahan-dahan, maaari ninyong mapansin na ang inyong mga binti ay nanghihina o ang inyong balanse ay hindi na tulad ng dati. At kadalasan, hindi ito nangyayari ng biglaan. Ang mga senyales ay banayad at madaling balewalain sa simula. Marahil medyo nahihirapan na kayong tumayo mula sa inyong paboritong silya. O marahil pakiramdam ninyo ay medyo alanganin kayo habang naglalakad sa palengke. Maaaring isisi ninyo ito sa pagtanda o sa kaunting pagod. Ngunit ang totoong nangyayari ay ang inyong mga kalamnan ay nanghihina mula sa loob at ang vitamin E ay maaaring may malaking papel sa prosesong iyon. Isa pang sintomas na dapat bantayan ay ang madaling pagkapagod sa mga pang-araw-araw na gawain, lalo na sa inyong mga binti at balakang. Ang inyong mga kalamnan ay maaaring mas mabilis mapagod kaysa dati. At dahil ang vitamin E ay maaari ring magpanipis ng dugo, ang mga taong umiinom na ng mga gamot na pampanipis ng dugo, blood thinners, ay nasa mas mataas na panganib. Pinapataas nito ang tsansa ng pagkakaroon ng mga pasapanloob na pagdurugo at potensyal na seryosong komplikasyon kung kayo ay mahuhulog kahit mula lang sa simpleng pagkadapa sa basahan o pagkamali ng hakbang sa hagdanan. Ang mas nakakabahala pa ay madalas itong mali ang diagnosis o hindi napapansin. Karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na ang mga isyung ito tulad ng pakiramdam na nangangatog mabagal o madaling mapagod ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, maaaring may kaugnayan ito sa isang maliit at simpleng bagay tulad ng isang pang-araw-araw na supplement na hindi na angkop para sa inyong edad o katayuan sa kalusugan. Kaya ano ang maaari ninyong gawin sa halip? Ang magandang balita ay mahalaga pa rin ang vitamin E, ngunit hindi ninyo ito kailangan sa napakataas na dosis. At tiyak na hindi ninyo kailangan itong kunin mula sa isang tableta. Ang kalikasan ay nagbibigay na sa atin ng saganang pagkain na mayaman sa vitamin E na mas ligtas na naa-absorb ng ating katawan. Ang magagandang pagpipilian ay kinabibilangan ng sunflower seeds, almonds, spinach, at abokado. Ang mga natural na mapagkukunang ito ay nagbibigay sa inyong katawan ng tamang kailangan nito nang walang panganib ng sobrang dosis. Isa ring matalinong hakbang ang pakikipag-usap sa inyong doktor, lalo na kung matagal na kayong umiinom ng high-dose vitamin E. Itanong kung ito ba ay kailangan pa. Dalhin ang inyong mga supplements at suriin ninyo itong magkasama. Magugulat kayo kung gaano karaming tao ang umiinom ng dosis na mas mataas pa sa inirerekomenda dahil lamang sa nakasulat sa bote na ito ay heart healthy o immune support. Isang bagay pa na dapat tandaan, kung umiinom kayo
ng maraming supplements, siguraduhing pagsamahin ang lahat ng pinagmumulan ng vitamin E. Maaaring nagtatago ito sa inyong multivitamin, sa inyong skin formula, at sa inyong daily brain booster. Ang kabuuang bilang ay maaaring maglagay sa inyo sa lampas na ligtas na antas ng hindi ninyo namamalayan. Sa kabuuan, ang vitamin E ay hindi ang kalaban, ngunit ang labis nito ay maaaring tahimik na sirain ang lakas ng inyong kalamnan, lalo na sa inyong mga binti. Maaari itong makaapekto sa inyong balanse, mobility at kalayaan, mga bagay na nais nating lahat na protektahan habang tayo ay tumatanda. Kaya sa halip na uminom ng high dose na mga tableta, isaalang-alang ang paglipat sa Whole Foods at talakayin ang inyong plano sa supplement sa inyong doktor. Magpapasalamat ang inyong mga binti at gayon din ang inyong kinabukasan. Ikalawang bilang, ang tagaubos ng lakas ng buto at kalamnan, vitamin A. Dumako naman tayo sa isa pang bitamina na pinagkakatiwalaan ng maraming senior para suportahan ang kanilang kalusugan, ang vitamin A. Matagal na itong pinupuri para sa mga benepisyo nito sa paningin balat at immune function. At ito ay isang pangunahing sangkap sa maraming multivitamin fortified foods at maging sa mga lumang remedyo tulad ng cod liver oil. Mukhang malusog, hindi ba? Ngunit narito ang katotohanan. Katulad ng vitamin E, ang vitamin A ay fat-soluble na nangangahulugang hindi ito basta-basta umaalis sa inyong katawan. Sa halip, ito ay tahimik at dahan-dahang naiipon hanggang sa maaari na itong magsimulang magdulot ng pinsala ng hindi ninyo namamalayan. Ang katawan ng tao ay kamangha-mangha, ngunit habang tayo ay tumatanda, hindi na nito napoproseso ang mga nutrisyon sa parehong paraan. Bumabagal ang ating atay, mas mabagal mag-recover ang ating mga kalamnan, at natural na numinipis ang ating mga buto. Ibig sabihin, mas kaunti na ang puwang natin para sa pagkakamali pagdating sa mga supplement, at ang sobrang vitamin A ay maaaring ikasira ng balanse. Isa sa mga pinakamalaking alalahanin sa labis na vitamin A ay ang epekto nito sa inyong mga buto, lalo na sa balakang at mga binti, ang mismong mga buto na tumutulong sa atin na maglakad, magbalanse at manatiling malaya. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mataas na antas ng vitamin A ay nauugnay sa pinabilis na pagkawala ng buto o bone loss. At para sa mga nakatatanda, kahit na isang maliit na pagbaba sa bone density ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Ang isang simpleng maling hakbang, isang pagkadulas sa basahan o isang pagkadulas sa kusina ay maaaring maging isang bali na magbabago ng inyong buhay. Ngunit ang panganib ay hindi nagtatapos sa inyong mga buto. Maaari ring makompromiso ang lakas ng kalamnan. Maraming senior ang nag-uulat ng lumalalang bigat o pananakit sa kanilang balakang o hita, lalo na pagkatapos maglakad o tumayo ng matagal. Ang mga sintomas na ito ay madaling ipagwalang bahala. Sinasabi natin sa ating sarili, tumatanda na lang talaga ako, o siguro napasobra lang ako kahapon. Ngunit paano kung hindi ito pagtanda? Paano kung ito ay ang supplement na iniinom ninyo tuwing umaga na inaakala ninyong nakakatulong sa inyo? Isa sa mga nakakalitong bagay tungkol sa vitamin A ay nagmumula ito sa maraming mapagkukunan at mabilis itong maaaring madagdagan.
ang cod liver oil ay natural na mataas sa vitamin A. Idagdag pa dyan ang isang multivitamin, isang fortified breakfast cereal at marahil ilang atay sa inyong dieta at madali ninyong malalampasan ang inirerekomendang dami ng hindi nalalaman. Dahil naiipon ang vitamin A sa inyong katawan, maaari itong humantong sa talamak na toxicity lalo na kung araw-araw ninyo itong iniinom sa loob ng maraming buwan o taon. Narito ang ilang mga babalang senyales na dapat bantayan: pananakit sa inyong balakang o itaas na bahagi ng mga binti na tila hindi nawawala. Pagkapagod pagkatapos maglakad kahit sa maikling distansya lamang. Isang lumalagong pag-aatubili na umakyat sa hagdan o maglakad-lakad, hindi dahil sa takot o katamaran, kundi dahil ang inyong mga binti ay hindi na katulad ng dati. Ang mga ito ay hindi lamang senyales ng pagtanda. Maaaring ito ang tahimik na paraan ng inyong katawan para sabihing may mali. Kaya ano ang solusyon? Una, mahalagang malaman na ang vitamin A ay mahalaga pa rin, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa uri at dami. Ang mas ligtas na anyo para sa karamihan ng mga tao, lalo na sa mga senior, ay ang beta-carotene, ang bersyon na mula sa halaman na matatagpuan sa mga makukulay na gulay tulad ng carrots, kamote spinach at kale. Hindi tulad ng retinol, ang aktibong anyo ng vitamin A na matatagpuan sa mga supplement at produktong hayop, ang beta-carotene ay hindi naiipon hanggang sa nakalalasong antas. Ginagawa lamang itong vitamin A ng inyong katawan kapag kinakailangan na nag-aalok ng built-in na mekanismo ng kaligtasan. Kung kasalukuyan kayong umiinom ng vitamin A supplement, lalo na kung ito ay retinol-based o mula sa cod liver oil, maaaring gusto ninyong suriin itong muli. Nakakakuha rin ba kayo ng vitamin A mula sa ibang mga supplement o fortified foods? Madaling magdoble o triple up nang hindi napapansin at doon nakasalalay ang panganib. Ang isang maliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa inyong enerhiya, lakas at kalusugan ng buto. Isaalang-alang din ang paghingi sa inyong doktor ng isang vitamin A blood test, lalo na kung matagal na kayong nagsusupplement. Karamihan sa mga tao ay nakakakuha lamang ng mga regular na laboratory test na kadalasang hindi sinusuri ang mga antas ng bitamina maliban kung partikular na hinihiling. Ang isang nutrient panel ay maaaring magbunyag kung ang inyong mga antas ng vitamin A ay papalapit na sa danger zone. Ang aral dito ay simple, ngunit mahalaga: ang mas marami ay hindi palaging mas mabuti, lalo na pagdating sa mga fat-soluble vitamins tulad ng A. Ang dating tila isang matalinong gawi sa kalusugan ay maaaring ngayon ay sumisira sa mismong mga bagay na sinusubukan ninyong protektahan: ang inyong mga buto, inyong mga kalamnan, at ang inyong kakayahang kumilos ng malaya sa buhay. Sa halip na umasa sa mga high-dose supplements, umasa sa whole foods. Hayaan ang inyong nutrisyon na magmula sa inyong plato, hindi sa inyong bote ng tableta. Ito ay hindi lamang mas ligtas, ito rin ang paraan kung paano idinisenyo ang inyong katawan upang umunlad. Ikatlong bilang, ang sumisira sa mga nerve, vitamin B6. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bitamina na madalas na ibinebenta bilang pampalakas ng enerhiya at pantulong sa utak
ang vitamin B6. Mahahanap ninyo ito sa lahat ng uri ng mga produktong para sa mga senior multivitamins, energy blends, memory support pills, at maging sa mga mood-enhancing supplements. Madalas itong itinuturing na hindi nakakapinsala dahil hindi tulad ng vitamins A at E, ang vitamin B6 ay water-soluble. At karaniwan, sinasabihan tayo na ang mga water-soluble vitamins ay ligtas dahil inaalis ng katawan ang hindi nito kailangan. Ngunit narito ang nakakagulat na bahagi ang vitamin B6 ay maaari pa ring maipon hanggang sa nakalalasong antas, lalo na kung umiinom kayo ng higit sa isang supplement na naglalaman nito. At kapag nangyari iyon, hindi lamang ito nagdudulot ng banayad na side effects, maaari itong magdulot ng tunay at pangmatagalang pinsala sa inyong mga nerves, partikular na sa inyong mga binti at paa. Isa sa mga pinakapanganib na resulta ng labis na B6 ay isang kondisyon na tinatawag na peripheral neuropathy. Ang kondisyong ito ay nakakaapekto sa mga nerbiyos na kumukontrol sa pakiramdam at paggalaw sa inyong mga braso at binti. Madalas itong nagsisimula ng banayad. Marahil ay mapapansin ninyo ang isang pangingilig o tingling sensation sa inyong mga daliri sa paa o isang bahagyang pamamanhid na dumarating at nawawala. Sa una, maaari ninyo itong balewalain o isipin na ito ay dahil sa mahinang sirkulasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pangingilig na iyon ay maaaring kumalat. Maaari ninyong maramdaman na ang inyong mga binti ay mas madalas na natutulog o parang manhid o na ang inyong mga paa ay hindi gaanong kumokonekta sa sahig tulad ng dati. Inilalarawan ito ng ilang tao bilang isang dead leg, feeling na parabang ang inyong mga binti ay hindi naganap na sa inyo. Napapansin ng iba na natitisod sila kahit wala namang nakaharang o na medyo iba na ang kanilang lakad kapag tumatawid sa isang silid. Ang mga hagdanan ay nagiging mas nakakatakot at ang takot na mahulog ay maaaring magsimulang mamuo. Ang ganitong uri ng pinsala sa nerbiyos ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan. Unti-unti nitong sinisira ang inyong kumpiyansa, ang inyong pakiramdam ng kontrol at ang inyong kalayaan. Ito ay nakakadurog ng puso dahil maraming taong nakakaranas ng mga sintomas na ito ang ipinapalagay na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. O mas malala pa, natatakot silang baka nagkakaroon sila ng kondisyon tulad ng multiple sclerosis o diabetic neuropathy. Ngunit sa katotohanan, ang salarin ay maaaring nasa kanilang banyo lamang, isang B6 supplement na matagal na nilang iniinom. Kaya gaano karami ang sobra? Ang itaas na limitasyon o upper limit para sa B6 ay karaniwang itinakda sa 100 mg mg bawat araw. Ngunit maraming over-the-counter supplements ang lumalampas dito, lalo na kung umiinom kayo ng maraming produkto. Ang isang pang-araw-araw na multivitamin ay maaaring may 20 hanggang 40 mg. Ang inyong energy booster ay nagdaragdag ng isa pang 15 at ang isang memory support supplement ay nagdaragdag ng 30 mg pa. Bago ninyo mamalayan, lampas na kayo sa ligtas na hangganan araw-araw. At narito ang talagang mapanlinlang
na bahagi ang pinsalang dulot ng B6 toxicity ay hindi palaging nawawala kahit na huminto na kayo sa pag-inom nito. Ang ilang tao ay nakakaranas ng pangmatagalan o kahit permanenteng pinsala sa nerbiyos na nagreresulta sa patuloy na pamamanhid, mahinang koordinasyon o talamak na panghihina ng binti. Iyan ay isang napakalaking kabayaran para sa isang bagay na dapat sana ay magbibigay sa inyo ng enerhiya o kalinawan. Kaya ano ang maaari ninyong gawin upang manatiling ligtas? Una, suriin ang lahat ng inyong mga supplements. Tingnan ang bawat label, hindi lamang ang inyong multivitamin, kundi pati na rin ang anumang produktong may label na para sa memorya, enerhiya o mood. Baka magulat kayo kung gaano karaming B6 ang nagtatago sa inyong routine. Ikalawa, tandaan na ang pinakamahusay na mapagkukunan ng B6 ay ang totoong pagkain. Mas mahusay ang inyong katawan sa paghawak ng mga nutrisyon mula sa mga natural na mapagkukunan tulad ng saging, abokado, patatas, pabo at manok. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng tamang dami sapat upang suportahan ang inyong nervous system nang hindi ito inilalagay sa panganib. Kung nakakaranas kayo ng anumang uri ng pamamanhid, pangingilig o kakaibang sensasyon sa inyong mga binti o paa, makipag-usap sa inyong doktor at humingi ng blood test upang suriin ang inyong mga antas ng B6. Karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naiisip na itanong ito, at sa kasamaang palad, karamihan sa mga regular na blood work ay hindi kasama ito maliban kung hihilingin ninyo. Ngunit ang maagang pagtuklas sa sobrang B6 ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagbabalik ng mga sintomas at pagprotekta sa inyong pangmatagalang mobility. Panghuli, huwag ipagpalagay na ang mas marami ay mas mabuti. Madaling mahulog sa bitag na iyon, lalo na kapag ang mga supplement ay ibinebenta na may mga pangako tulad ng pasiglahin ang iyong isip, suportahan ang kalinawan ng pag-iisip o palakasin ang iyong mood. Ngunit pagdating sa B6, ang mas marami ay maaaring tahimik na magnakaw ng inyong lakas, inyong balanse at inyong pakiramdam ng seguridad sa inyong sariling katawan. Huwag nating kalimutan ang ating mga binti ay hindi lamang para sa paglalakad. Sila ang pundasyon ng ating kalayaan. Dinadala nila tayo sa buhay, pinapayagan tayong mamili, magluto, maglakbay, bisitahin ang mga mahal sa buhay, at mamuhay ng may dignidad. Ang pinakahuling bagay na gusto natin ay para sa isang bagay na ininom natin para tumulong sa atin na maging siyang bagay na dahan-dahang kukuha nito. Kaya maglaan ng sandali upang suriing muli. Tingnan kung ano ang iniinom ninyo araw-araw. Tanungin ang inyong sarili kung ito ay kinakailangan at makipag-usap sa inyong healthcare provider tungkol sa inyong supplement routine. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at habang mas marami tayong nauunawaan tungkol sa kung ano ang pumapasok sa ating mga katawan, mas mapoprotektahan natin ang lakas, paggalaw at kalayaan na nagpapatuloy sa atin. Ang mas malaking larawan, ang lakas ng iyong binti ay mahalaga. Habang tayo ay tumatanda, madaling isisi ang bawat sakit, bawat pagkadulas at bawat kaunting pagod sa simpleng pagtanda. Ito ang sinasabi sa atin, ito ang inaasahan natin,
at ito ang madalas nating tinatanggap. Ngunit paano kung ang kwentong iyon ay hindi ganap na totoo? Paano kung ang panghihina ng kalamnan, pagkapagod ng binti o mga isyu sa balanse na nararamdaman ninyo ay hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil sa mga tahimik na side effects ng mismong mga supplement na pinagkakatiwalaan ninyong magpapanatili sa inyong kalusugan? Ang katotohanan ay ang unti-unting paghina ng kalamnan at nerbiyos ay hindi palaging nagmumula sa pagtanda lamang. Minsan, ito ay sanhi o pinalala ng labis na paggamit ng ilang mga bitamina, lalo na ang vitamin E, vitamin A, at vitamin B6. Ang mga nutrisyong ito ay mahalaga sa tamang dami, ngunit kapag kinuha ng labis, lalo na sa loob ng maraming buwan o taon, maaari nilang tahimik na sirain ang lakas sa inyong mga binti, ang koordinasyon sa inyong mga hakbang, at ang kumpiyansa sa inyong balanse. Nangangahulugan ito na ang inaakala ninyong normal na bahagi ng pagtanda ay maaaring sa katunayan ay maiiwasang pinsala na sanhi hindi ng panahon kundi ng isang ugali. Ang isang may mabuting intensyon na pang-araw-araw na tableta ay maaaring dahan-dahang nagpapahina sa inyong mga kalamnan o nagpapamanhid sa mga nerbiyos sa inyong mga binti nang walang babala. Ngunit narito ang magandang balita: kapag natukoy natin ang mga senyales ng maaga, maaari nating bawiin ang kontrol. Ang pagsusuri sa inyong mga supplement, pagtatanong ng tamang mga katanungan, at paggawa ng maliliit at may kaalamang pagbabago ay maaaring maprotektahan ang inyong lakas at kalayaan sa darating na mga taon. Ang inyong mga binti ang nagdadala ng inyong kalayaan. Huwag hayaan ang mga hindi kinakailangang supplement na kunin iyon mula sa inyo. Ang pagtanda ay maaaring hindi maiiwasan, ngunit kung paano kayo tatanda ay nakasalalay sa inyo. Ano ang dapat ninyong gawin ngayon? Ngayong alam na ninyo ang mga nakatagong panganib sa likod ng ilang bitamina, maaaring nagtatanong kayo, ano ang susunod kong gagawin? Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang magpanik o itapon ang bawat bote sa inyong kabinet. Ngunit kailangan ninyong gumawa ng ilang sinasadyang hakbang upang protektahan ang inyong kalusugan, ang lakas ng inyong binti, at ang inyong kalayaan. Unang hakbang, suriin ang bawat supplement na inyong iniinom. Puntahan ang bawat vitamina, multivitamin, or health supplement na iniinom ninyo araw-araw o paminsan-minsan. Tingnan ang mga label. Tanungin ang inyong sarili, ano ang nasa loob nito? Kailangan ko ba talaga ito? Maging mapagmasid sa vitamin E, vitamin A, lalo na bilang retinol, at vitamin B6. Baka magulat kayo kung gaano karaming iba't ibang produkto ang naglalaman ng mga ito, minsan sa mataas na dosis. Ikalawang hakbang, suriin ang dosis. Maraming senior ang hindi namamalayan na umiinom ng higit pa sa inirerekomendang pang-araw-araw na halaga, hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil sa ilan na nagsasama-sama. Halimbawa, ang isang multivitamin, isang energy supplement, at isang fortified cereal ay maaaring lahat mag-ambag sa labis na antas. Alamin kung ano ang kabuuang inyong kinokonsumo. Ikatlong hakbang, makipag-usap sa tamang doktor. Hindi lahat ng doktor ay dalubhasa sa kalusugan ng mga senior.
Kung maaari, humanap ng isang provider na nauunawaan ang mga natatanging pangangailangan ng mga nakatatanda tulad ng isang geriatrician o isang functional medicine doctor. Dalhin ang inyong listahan ng supplement. Ipaalam sa kanila ang anumang panghihina ng binti issue sa balanse o pangingilig na inyong naranasan. Ikaapat na hakbang, humingi ng isang nutrient panel. Humingi ng blood work na kasama ang mga antas ng bitamina, lalo na ang vitamin A, vitamin E, at vitamin B6. Ang mga ito ay hindi palaging kasama sa mga regular na laboratory test, kaya maging tiyak. Makikita ng inyong doktor kung sobra na ang naiimbak ninyo at gagabayan kayo kung paano ito i-adjust ng ligtas. Ikalimang hakbang, mag-focus muna sa pagkain. Hanggat maaari, kunin ang inyong mga nutrisyon mula sa totoong pagkain. Mas mahusay ang inyong katawan sa pag-absorb ng mga bitamina mula sa mga natural na mapagkukunan tulad ng mga prutas, gulay, walang taba na karne, whole grains, nuts at buto. Ang mga pagkaing ito ay balanse sa kalikasan at mas ligtas kaysa sa labis na supplementation. Tandaan, ito ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan. Ang inyong lakas at mobility ay mahalaga. Sa ilang maingat na pagbabago, mapoprotektahan ninyo ang inyong katawan manatiling aktibo at mamuhay ng malaya sa marami pang taon. Isa pang nakatagong panganib, kawalan ng aktibidad, inactivity. Kahit na maingat ninyong nabalanse ang inyong pag-inom ng bitamina, may isa pang tahimik na banta na maaaring magpahina sa inyong mga binti. At ito ay isang bagay na ginagawa ng karamihan sa atin nang hindi man lang iniisip, ang sobrang pag-upo. Sa mundo ngayon, ang matagal na pag-upo ay naging normal. Maging ito man ay pagbabasa, panonood ng telebisyon o simpleng pagpapahinga sa pagitan ng mga gawain. At habang ang pagpapahinga ay maaaring pakiramdam na pinakaligtas na pagpipilian, lalo na habang tayo ay tumatanda, ang kawalan ng aktibidad ay may sariling seryosong kahihinatnan. Kapag tayo ay umuupo nang matagal, ang ating mga kalamnan sa binti ay nagsisimulang lumiit dahil sa hindi paggamit. At kapag nanghina ang mga kalamnan na iyon, naaapektuhan ang inyong balanse na ginagawang mas mahirap at mapanganib ang mga pang-araw-araw na paggalaw, tulad ng pagtayo mula sa isang silya o pag-akyat sa hagdan. Kasabay nito, ang kawalan ng aktibidad ay nag-aambag sa pagkawalan ng buto, bone loss, lalo na sa balakang at mga binti, na nagpapataas ng panganib ng mga bali mula kahit sa mga minor na pagkahulog. Hindi ninyo kailangan ng gym membership o matinding ehersisyo para labanan ito. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging pare-pareho at paggalaw. Ang isang maikling paglalakad sa paligid ng bahay, banayad na chair exercises, o ilang minuto ng pag-uunat ng binti ay maaaring mapanatili ang lakas ng inyong kalamnan, mapabuti ang sirkulasyon, at maprotektahan ang inyong mga buto. Kahit ang pagtayo at paggalaw bawat oras ay may pagkakaiba. Isipin ang paggalaw bilang gamot. Tulad ng pagiging maingat ninyo sa mga supplement, maging sinadya sa kung gaano kadalas ninyong ginagamit ang inyong mga binti. Ang inyong katawan ay idinisenyo upang gumalaw, at ito ay umuunlad kapag ginagawa ninyo ito. Kaya kung gumagawa kayo ng mga hakbang upang protektahan ang inyong kalusugan,
Sa pamamagitan ng nutrisyon, huwag kalimutang igalaw ang inyong katawan. Ito ay isa sa mga pinakasimple, pinakaepektibong paraan upang manatiling malakas, matatag at malaya habang kayo ay tumatanda. Bawat hakbang ay mahalaga sa literal na paraan. Isang mensahe mula sa inyong doktor. Hayaan ninyong kausapin ko kayo hindi bilang isang eksperto sa pedestal, kundi bilang isang kasama na nakalakad na rin sa mahabang kalsada at marami nang nakita sa daan. Nabuhay ako sa mga dekada ng pagbabago, pinanood ang mundo na umunlad at natutunan na ang pagtanda ay hindi ang kalaban. Ang mga palagay na ginagawa natin tungkol dito ang siyang humahadlang sa atin. Nakita ko ang mga kaibigan, kapitbahay, maging ang sarili kong mga pasyente tulad ni Mang Jose at Aling Maria na dahan-dahang nawawalan ng kanilang lakas, kanilang balanse, at sa huli, kanilang kalayaan. Hindi dahil sa isang malubhang sakit, kundi dahil sa mga gawi na may mabuting intensyon na akala nila ay nakakatulong. Umiinom sila ng parehong mga bitamina, araw-araw nagtitiwala sa label, hindi kailanman alam na ang mga tableta na pinaniniwalaan nilang nagpoprotekta sa kanila ay sa paglipas ng panahon tahimik na nagpapahina sa kanilang mga binti at nagpapahina sa kanilang mga hakbang. Kaya't hinihimok ko kayo ngayon maging maingat, maging alerto, maging matalino. Nabuhay kayo ng matagal, kaya mamuhay kayo ng malakas. Makinig sa inyong katawan. Huwag baliwalain ang maliliit na pagbabago, ang mga pag-aalinlangan, ang kapaguran sa inyong mga binti. Ang mga bagay na ito ay mahalaga. Sila ay mga bulong mula sa inyong katawan na sinusubukang sabihin sa inyo ang isang bagay bago pa ito sumigaw. Nakuha ninyo ang karapatang kumilos ng may kumpiyansa na humakbang sa bawat araw sa inyong sariling mga paa, matatag at may dangal. Huwag hayaan ang mga lumang gawi o tahimik na pagkakamali na nakawin iyon sa inyo. Mayroon pa kayong kapangyarihan. Mayroon pa kayong oras. Kaya kunin ang kontrol. Magtanong. Suriing muli ang sinabi sa inyo. At tandaan, ang layunin ay hindi lamang upang mabuhay ng mas matagal. Ito ay upang mabuhay ng mas mahusay na may kalayaan, layunin at lakas. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong lingkod, Santos. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng kaalaman, kundi sa pagkakaroon ng tapang na questionin ang mga bagay na matagal na nating pinaniniwalaan. Ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ang pinakamataas na anyo ng lakas at paggalang sa buhay na ipinagkaloob sa atin. Huwag nating hayaan na ang takot sa pagbabago ay hadlangan tayo sa pagkakaroon ng mas malusog at mas masayang kinabukasan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng mas matalinong desisyon para sa ating kalusugan. Ang lakas ng inyong binti ay ang inyong kalayaan. Ito ang nagpapanatili sa inyong paggalaw, katatagan at pagsasarili. At ngayon, mayroon na kayong kaalaman upang protektahan ito. Gamitin ang impormasyong ito upang suriin ng mas malapitan ang inyong pang-araw-araw na gawain. Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng pagbabago na susuporta sa inyong kalusugan at kinabukasan.
Ang maliliit na hakbang tulad ng pagsusuri sa inyong mga supplement o paggalaw ng mas madalas bawat araw ay makakatulong sa inyong bawiin ang inyong kumpiyansa, balanse at mobility. Ngayon, nais kong marinig mula sa inyo. Aling bitamina ang una ninyong susuriin ngayon? Ibahagi sa mga komento ang isang bagay na inyong natutunan. At kung nahanap ninyo itong nakakatulong, mag-subscribe po kayo sa ating channel para sa mas maraming health tips na idinisenyo, lalo na para sa mga senior. At huwag kalimutang ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay na maaaring makinabang din dito. Dahil ang pamumuhay ng mas matagal ay dapat ding mangahulugan ng pamumuhay ng mas malakas.